Purihin po ang Panginoon, mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo pong panahon na makipag-aral o aralin, amen, ang salita ng Panginoon na ating pong natapos ang unang aralin at pangalawang aralin na itinuro po ni Pastor Jaime Ramos. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pong ikatlong aralin, amen, ng pagsasaliksik sa mga salita ng Diyos. Amen. At isa pong mahalagang bagay na atin pong pag-aralan ang mga buhay na salita ng Panginoon at tayo po ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa ating mga buhay. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin, atin pong hilingin ang pagpupunas ng ating Panginoong Hesus sa ating pong pag-aaral. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na kami po ay binigyan mo ng buhay. Binigyan niyo kami, Panginoon, ng pag-asa sa aming madilim na mundo. Ikaw po ang naging liwanag. Sa kawalan po ng direksyon, ikaw po ang nagbigay sa amin, Panginoon, O God Jesus, ng gabay. At ikaw po, Panginoon, ang nagbigay ng bagong buhay. Panginoon, salamat po ng marami sa lahat po ng mga bagay na aming tinatangkilik. Tulungan niyo po kami na magantian namin ang iyong kabutihan sa pag-aalay po na aming mga buhay at aming mga kaluluwa na siya pong dahilan kaya ikaw po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. I-anoint mo, Panginoong Hesus, ang mga tagapakinig sa oras na ito. I-anoint mo rin po ang iyong lingkod na magdadala ng iyong salita. At sa iyo po lahat ng kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. In Jesus' name, Amen. Ang ikatlong aralin po, dito po sa Exploring God's Word o pagsasaliksik sa mga salita ng Diyos, ay meron pong 4 na paksa na ating pong pag-aaralan sa saloobin ng araling 3. Yan po ang una, ay ang Tower of Babel. Amen. Pangalawa po, yan naman po ang piniling bansa at ang major character po dito ay si Abraham. Pangatlo, pag-aaralan din po natin at pupukusan ang Bible character ni si Jacob. At pang-apat at pinakahuli sa character na ito ay ang character naman po na si Jose o si Joseph. Now, Genesis chapter 10 verse 1, matapos pong gunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noe, at natin pong napag-aralan at natutunan na meron lamang pong 8 tao na naligtas. Yan po ay ang pamilya ni Noe. Si Noe, ang kanyang 3 anak na lalaki, si Shem, si Ham at si Japhet, at ang kanila pong mga asawa, asawa ni Noe, at ang asawa ni Shem, ni Ham, at si Japhet. Ngayon mga kapatid, ang saling lahi ng mga anak ni Noe ay nagkaanak at muli pong dumami ang sangkatauhan. Genesis 10:1, ang sabi po ng Biblia, ito nga ang salin lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Ham, at si Japhet, o si Japhet. At sila'y nangagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw sa mundo. At narito po mga kapatid, nung dumami ang tao sa mundo muli, sila po ay nangalat. Pero bago po iyon, meron pong isang tao na nagngangalang Nimrod. Si Nimrod po, ang sabi ng Biblia, ay isang dakilang mangangaso. And in fact, siya po ang pinakaunang, siguro'y matatawag natin na Antikristo. Masasabi natin, siya po ang pinakaunang leader na kung saan sinuway at sinawata niya ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay punuin at kalatan ang buong mundo. Ngunit si Nimrod, mga kapatid, sabi niya,
siguro dito na lang tayo sa Mesopotamia. Amen. Dito na lang tayo, or else tayo ay kakalat sa mundo at mawawalan tayo ng pagkakaisa. So ang gawin natin, magtayo tayo ng isang tower. Kaya ito yung tinawag na Tower of Babel. Magtayo tayo ng isang malaking gusali. Amen. Na kung saan tayo ay magkakaisa. At ang sabi ng Bible, ng panahon na ito ay meron lamang pong isang lingwahe. At ito po ang pinagmulan ng maraming wika at ang simula ng maraming bansa. Sapagkat dito po, pinaghiwa-hiwalay ng Panginoon upang i-confuse ang sangkatauhan at ultimately, gawin ang kalooban ng Panginoon na kalatan ang buong mundo. So habang tinatayo po nila ito, mga kapatid, ang muog ng Babylonia o Babel, Tower of Babel. Yan po ay matatagpuan sa Mesopotamia or sa modern term, mga kapatid, ng bansa ay Iraq. Amen. Ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 11, dito po sa talatang 5 hanggang 9, bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na tinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan. At silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinagsimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Alam niyo po, mga kapatid ko, amen, pagka ang tao ay meron pong pagkakaisa or unity. Marami pong bagay na magagawa ang isang bansa kung ito po ay may pagkakaisa. Kung ang ating pamilya ay meron pong pagkakaisa, marami po magagawa. At hindi lang po yun, magiging matibay ang pundasyon ng kahit na anong organisasyon o kahit na anong entity po, mga kapatid, sa mundong ito, kung meron pong pagkakaisa. Ang pagkakaisa, ang susi ng isang mabilis at matagumpay na progreso sa ating pong buhay. Ngunit minsan, kung meron naman pagkakaisa na sagaba o sabihin natin hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon, hindi rin po ito maganda, katulad nga nito ni Nimrod. Ni-unite niya ang lahat ng tao, ngunit laban sa kautusan o kalooban ng Panginoong Diyos. At ang sabi ng Panginoong Diyos, dahil nga sila'y may isang wika o meron din silang pagkakaisa. You know, when there is one language, people can understand one another. Pwedeng magkaroon ng maayos na pagkakaunawaan at pagka meron pong maayos na komunikasyon, mga kapatid, marami pong problema ang nare-resolba. At magiging matagumpay ang isang hangarin ng isang tao. At ang sabi ng Panginoon, ngayon nga, wala nang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Nothing can hinder them. Anuman ang kanilang nais gawin sa buhay. Praise God. Very powerful words, mga kapatid. So, ngayon pa lang, mga kapatid ko, amen, ay mag-isip-isip tayo. You know, sometimes we like and we love to do yung pong mga bagay na sa buhay natin na nag-iisa po tayo. Pero kung gusto natin na mas malayo ang ating pong marating sa buhay at mas maging matagumpay pa ang ating buhay, ay kailangan po nating gumawa o bumuo o sabihin natin makipagkaisa, makipag-ugnayan, mga kapatid, trumabaho ng may kasama. O we need to be a team player or we need to build a team around us. Praise the Lord. Dahil ito po talaga, mga kapatid, ang susi ng isa pong matagumpay na buhay. Amen. Basta naaayon sa Panginoon ang ating mga hangarin at ginagawa, hindi katulad po nito ni Nimrod. Now, ang sabi ng Panginoon, dito po sa Genesis 11, hali kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. So narito na, mga kapatid, sa versikulo 7,
nais guluhin ng Panginoon ang kanilang mga ibig sabihin, pag-iba-ibahin natin ang lingwahe ng mga tao. Na ano pat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita, hindi sila magkaintindihan sa kanilang mga salita. Ganito, pinananabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa. At kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Dahil God confounded o ginulo ng Panginoon ang kanilang wika. Pinag-iba-iba ng Panginoon ang kanilang mga lingwahe. Ngayon mga kapatid, kumalat sila sa lahat ng buong lupa sa mundong ito. Kaya ang pangalang tinawag ay Babel, verse 9. Diyan po nang galing sa salitang Babel. Sapagkat doon, ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So yan po mga kapatid ang istorya ng muog ng Babel o Tower of Babel. Now, sa susunod na paksa, after pong kumalat mga kapatid ang mga tao sa iba-ibang bansa, nariyan na mga kapatid ko, amen, medyo lumaki at lumaganap ang kasamaan at ang kasalanan. Ngayon, ang Panginoon marahil ay naghahanap ng isa pong pamilya o isang individual na nais maglingkod. Amen. Sa nag-iisa at totoong at tunay na Diyos. Amen. At meron po siyang nasumpungan. Ang isa pong pinaka-pangunahing karakter, amen, sa ating pong susunod na paksa dito po sa ikatlong aralin. Eto na, mga kapatid, tinawag na ng Diyos si Abraham. Si Abraham, siya po ay nandoon sa lupain ng Chaldees o Chaldeas. Amen. At doon po, nasumpungan si Abraham, bagamat siya ay napapaligiran ng marami pong tao na makasalanan at sabihin natin na hindi naglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen. Ay nasumpungan si Abraham na isang tao na may pananampalataya sa Panginoong Diyos. Now, alam niyo mga kapatid, na pag-aralan po natin sa ikaunang aralin, ayon kay Pastor Jaime Ramos, na noong pong nilikha ng Panginoon ang mundo, una niya pong ginawa ang, of course, the beginning God created the heaven and the earth, ginawa niya langit at lupa, at ang liwanag at ang dilim, at ang mga impapawid, mga kapatid ko, ang mga hayop, amen, at ang, amen, lahat ng mga nilalang sa tubig, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, at mga lumilipad, lahat ng ito, ginawa ng Panginoon. At ginawa rin ng Panginoon ang tinatawag na Hardin ng Eden, ayon sa ating pag-aaral. At makikita natin doon, mga kapatid, na sadyang dalisay, puro, pure, perfect, perfecto, mga kapatid, walang kapintasan ang lugar ng Eden, Hardin ng Eden, at ang lugar na ginawa ng Panginoon, ang mundong ito. Walang kasalanan. Walang kapintasan. Pero mga kapatid ko, si Adan at Eva still, they fell into sin. Ngayon, kung titingnan naman natin mga kapatid, amen, ang kalagayan ni Amang Abraham, si Abraham, siya po'y napapaikutan ng kasalanan, siya po'y napapaikutan ng kasamaan. Si Adan at si Eva, mga kapatid, napapaikutan ng dalisay at perpektong kalagayan. Sa kabila ng perpekto at puro at dalisay na kalagayan, nakuha pa rin nilang magkasala sa Panginoon at lumabag sa utos ng Panginoon. Narito naman si Abraham. Si Abraham, mga kapatid, ay wala po siyang masabi natin na siguro magandang huwaran, amen, sa kanya pong syudad, puno ng kasamaan, pero nakuha niya pa rin na maglingkod sa Panginoong Diyos. Nais ko pong sabihin sa inyo na mga nakikinig sa mga oras na ito na hindi po natin kailangang hintayin pa na maging ayos lahat ang nangyayari. Wala ang problema sa buhay. Pagka siguro nakalipat ako ng syudad, maglilingkod na ako sa Panginoon. Siguro pag lumipat ako ng bansa, amen. Siguro pag andito na ako sa North America, amen, dito sa Canada o sa US, siguro maglilingkod na ako sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po totoo na kailangan na meron pong perfect environment
para tayo makapaglingkod sa Panginoon, anuman ang iyong kalagayan sa buhay sa mga panahon na ito, anuman ang iyo pong kinatatayuan sa lugar na ito, may pera ka man o wala, napapaikutan ka man ng kasalanan o mga mabubuting tao, mga kapatid, nasa ating pong free will o sariling pagpapasya sa kapangyarihan ng ating pong power of choice, ng ating pagpipili, sa kapangyarihan ng ating pagpipili, amen, ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Nais ko kayong encourage, piliin natin, katulad ni Abraham, na sumunod at maglingkod sa Diyos. Praise the Lord. Genesis chapter 12 verse 1, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Punta ka doon sa lupain na ituturo ko sa iyo. Iwan mo lahat. Kamag-anak mo, lahat iwan mo. At gagawin kitang isang malaking bansa. Ito na mga kapatid, may pangako ng Panginoon. I will make you a great nation. Gagawin kitang malaking bansa. At ikaw ay aking pagpapalain. Ibibless kita, Abraham. At padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran. So, eto mga kapatid, tinawag ng Panginoon si Abraham mula sa kanyang lupain, sa kanyang tahanan, sa isang lupain na ituturo ng Panginoon. Hindi alam ni Abraham, mga kapatid, kung saan po siya dadali ng Panginoon. Sasabi ng Panginoon, ituturo ko sa iyo, at sasabihin ko sa iyo, pagka nandoon ka na, may ituturo ko sa iyo kung saan ka pupunta. Walang GPS, walang mapa, wala pong direksyon, mga kapatid, mula sa kanyang iPhone, walang mga gadget, mga kapatid, na ating pong tinatamasa sa panahon na ito. Ang puhunan lang ni Abraham, ang tanging direksyon niya ay tinatawag na pananampalataya. Faith. You know what, mga kapatid? Up to this point, marami tayong teknolohiya na pwede pong masasabi natin siguro sandalan. Siguro sabihin natin, maganda ang sitwasyon ko sa buhay, magarang buhay, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng tagumpay, at narito masasabi ko na talagang nariyan ang Panginoon, punong-puno ako ng pananampalataya. Mga kapatid, ang totoong pananampalataya at ang malalim na pananalig at pananampalataya sa Diyos ay hindi po nakasalalay sa mga bagay na nakikita. Sapagkat kung nalalaman mo na siya talagang darating yung bagay na ating pong inaasahan, bakit pa natin ito aasahan katulad ng binanggit sa Roma? Amen. Kung alam naman natin na talagang darating yan, pero kung hindi natin alam, mga kapatid, then we can hope. Amen. And this hope builds faith in our spirit, in our life. Magbubuo ito, pagpapatibay sa ating mga spiritual na buhay, mga kapatid ko. Amen. So, si Abraham, siya po ang tinawag na ama ng pananampalataya. Hallelujah. At nais kong maging katulad po tayo ni Amang Abraham, na Panginoong Yesus, patibayin mo ang aking pananampalataya. Sa panahon ng pagpapala, o kahit sa panahon ng problema, na minsan, Panginoong Yesus, hindi namin alam na sa problemang ito ay may kalutasan, pero Panginoon, turuan niyo kami manalangin, turuan niyo kami makinig sa iyong tinig, at turuan niyo po kami manampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya na ito, ang pananampalataya at pananalig na hinahanap ni Kristo Jesus. Sabi ng Panginoon kay Abraham sa versikulo 3 ng Genesis Kapitulo 12, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. I will bless them na bless you. Susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Hindi lang po, mga kapatid, sa kanya mapupunta ang blessing o sa kanyang pamilya. Ang sabi ng Bible, buong angkan sa lupa, lahat ng pamilya, mga kapatid, ay itong pagpapala na ito'y tinatawag na nag-uumapaw na pagpapala na lahat, amen, ng pamilya, even sa buong kasangkatauhan, ay makakaranas ng pagpapala mula sa pagsunod sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ni Abraham sa Panginoong Diyos. So dito po pumasok ang tinatawag na Abrahamic Covenant. Amen. At dito rin po pumasok ang paumpisa ng isang pamilya na lumaki at nag-isang bansa. Amen. Now, meron lang pong problema. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis 12, versikulo 1, na iwan mo ang iyong mga kamag-anak. Pero si Abraham, mga kapatid, nagdala po ng pamangkin. Dinala niya ang kanyang pamangkin na nagngangalang Lot.
So, para magkaroon ng katuparan talaga mga kapatid ang kabuuang pagpapala at pangako ng Panginoon, minsan alam nyo mga kapatid, gumagawa ang Panginoon ng mga kaparaanan sa ating buhay para po masunod ang kanyang kalooban at para rin magampanan natin yung ating pong side of the covenant o agreement. Yung pong, amen, yung pong side ng ating pong tipan na mga pangako sa Panginoon. Alam nyo mga kapatid, ang pakikipagtipan at ang covenant commitment sa Panginoong Diyos, ito po ang isa pong agreement na I would say, pinaka-the best na magagawa natin sa ating mga buhay. Now, si Lot at Abraham sa Genesis chapter 13, sila din naman po ay nagkahiwalay. Amen. Nagkahiwalay po sila. Sabi niya sa Genesis 13, versikulo 8 hanggang 13, at sinabi ni Abraham kay Lot, pinamamani ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo magkakapatid, let not there be strife between us. Huwag tayong magtalo, hindi maganda na magkalaban tayo, mag-away tayo, magpamilya tayo, amen. Yung mga, alipin mo, at yung mga trabahador mo, empleyado ko, nag-aaway, huwag naman ganoon. So, minsan mga kapatid, nagkakaroon ng mga aberya sa buhay, pero sa totoo lang po, yan po ay kasama sa plano ng Panginoon. Kaya minsan kung may mga aberya nangyayari sa inyong buhay ngayon, ayos lang kapatid. Amen. Manampalataya tayo sa Panginoon. May plano ang Panginoon. Amen. Minsan nakikita natin problema, ang nakikita ng Panginoon ay kadahilanan. When we see problem, God's His purpose. So, sabi ng Abraham, di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Verse 9 o versikulo 9 ng Genesis 13. Humiwalay ka nga sa akin, so let's part our ways. Pinamamani ko sa iyo, kung ikaw ay punta sa kaliwa, punta naman ako sa kanan. Kung punta ka sa kanan, punta ako sa kaliwa. So, at itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, natanaw niya daw ang buong kapatagan ng Jordan, ng Jordan Valley, mga kapatid. At ang description ng Bible, pawang patubigan na magaling sa magkabila, kung pasasoar, bago giniba ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Ganyang kaganda mga kapatid. Para siyang Garden of Eden, o gaya ng halamanan ng Panginoon. Amen. Kaya pinili ni Lot yung mas maganda mga kapatid na lugar, yung kapatagan ng Jordan. Sabi niya sa versikulo 11. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila ay kapwa naghiwalay. Tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot naman tumahan sa mga bahay ng kapatagan at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. So dito mga kapatid, amen, nakita natin na pinili ni Lot ang mas, sabi nating, progresibong bansa o progresibong syudad. Si Abraham naman, eto naiwan siguro, konting oasis dito, dyan, medyo tuyong desyerto mga kapatid ko, amen. At para bagang walang kinabukasan, amen, sa lugar na ito. Pero alam niyo mga kapatid, pag ang Panginoon ay may pangako po sa atin, hallelujah. Pag ang Panginoon meron po siyang salita at word sa atin, nais ko pong sabihin sa inyo kapatid kung nakikinig sa mga oras na ito, amen, na wala pong disyerto. Kahit saan ka pumunta ka sa patag, magaganap ang pagpapala at pangako ng Panginoon. Pumunta ka sa bundok, ayos lang. Amen. Kung meron kang isang sisidlan na kasing laki ng basket, ayos lang. Kung meron kang sisidlan na kasing laki mga kapatid, ng isang storage room na pagkalaki-laki, sabi natin warehouse na malaki, mga kapatid, ayos lang kahit na ano pa ang kalagayan mo sa buhay o kahit saan kapadali ng Panginoon, North America man yan, o sa Asia, sa Europe, Africa, o kahit sa Australia, kahit saan lupalop ng mundo, mga kapatid, nais kong sabihin, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Amen. Kaya hindi po aksidente na kayo po'y nakikinig sa gabing ito. Kayo'y narito nakikinig sa gabing ito sapagkat ang Panginoon ay may layunin sa iyong buhay na tayo manampalataya katulad ni Abraham. Pero minsan mga kapatid, yung kondisyon, minsan kailangan din natin gawin. Kailangan natin maging masunurin sa salita ng Panginoon. Kailangan natin maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, habang si Lot ay naroon po sa Sodom at Gomorrah at habang si Abraham naman po ay, amen, nandoon sa kanya pong lugar na pinili, si Lot, dito sa lugar ng Sodom at Gomorrah, pinagpala rin naman siya ng Panginoon dito, pero ang problema mga kapatid, sa Sodom at Gomorrah, ito po ay punong-puno ng kalayawan, immoralidad, at ibang uri ng kasalanan.
Ang sabi ng Jude, mga kapatid, sa aklat ng Jude, amen, na ang mga tao rito, mga kapatid, ay they defile their flesh. Actually, merong ang term na sodomy. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga kapatid. Walang respeto sa disenyo ng Panginoon sa isang tao. Amen. Na babae at lalaki, wala pong respeto, mga kapatid. Ang tao gawa ng kasalanan. Pag binasa natin ang talata ng Genesis, Kapitulo 9, talatang 1. Nagsidati ang dalawang anghel sa Sodoma para iligtas si Lot, mga kapatid, sa bayan ng Sodoma, para ilikas ang pamilya ni Lot. At sila'y nakita ni Lot at nagtindig. Tumayo sila upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi ngayon ng mga Panginoon ko, pinamamanhi ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bayan ng inyong lingkod at kayo'y matira sa buong magdamag. Maghugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay So, hospitality, mga kapatid, very hospitable si Lot. Pasok tuloy muna kayo. Now, nung tumuloy po ang dalawang anghel, mga kapatid, ay isinira ni Lot ang pintuan, verse 6, at sinara ang pinto sa likuran niya, at sinabi niya, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, ngayon may dalawa akong anak na babae. Anong nangyayari, mga kapatid, sa istorya na ito sa Genesis chapter 19? Ito sinasabi ni Lot, mayroon akong anak na dalawang babae dito sa verse 8 na hindi nakakilala ng lalaki. So, birhen ang dalawang anak ni Lot. May asawa pero birhen. Ano kayang problema nun, mga kapatid? Ibig sabihin po dito, mga kapatid, ang asawa po ng mga anak ni Lot o ang kanyang mga manugang ay mga ayaw ng babae siguro, mga kapatid. Amen. Sila po ay may espiritu ng sodomy o kabaklaan. Sabi, mga kapatid ni Lot, medyo nakakatindig balahibo dahil kung talagang ilalagay natin ating sarili sa istorya na ito, mga kapatid, tila baga, parang ibinenta ni Lot ang kanyang dalawang anak na babae. Pero ganyan, ka-hospitable, mga kapatid. Ang sabi ni Lot, kasi ang sabi ng Biblia, mga kapatid, itong mga lalaki na ito ay itong mga lalaki ito, pinaikutan nila ang bahay ni Lot dahil nakita nila mga anghel. Napakagagandang lalaki. Pogi daw, mga kapatid. So gumagapang. Ando doon sila, gusto nilang sirain ang pinto at gusto nilang kunin ang dalawang anghel na lalaki. Grabe, mga kapatid. Verse 10, datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ng pinto at ang mga taong nangasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, binulag, mga kapatid, ng dalawang anghel. Ang mga tao nakapaikot doon po sa tahanan ni Lot. Ang muntit malaki. Ano pat sila'y, so mga kapatid, may mga maliliit, may mga matanda, bata, grabe, ganito ang kasalanan sa Sodom at Gomorrah. Ngayon, mga kapatid ko, amen, sa panahon natin ngayon, minsan pinagbubulay-bulayan ko, grabe naman kasalanan yon. Parang buong syudad na lang, ganoon, mga kapatid, ang kanilang, amen, ganoon ang sodomite spirit. Pero ngayon, mga kapatid, nangyayari sa ating kapanahunan na ang mga tao ngayon, mga kapatid, tila baga papunta tayo sa baka isang araw may makita na lang tayo na isang syudad, puro sodomite. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wala na. Wala nang alam, mga kapatid, sa original na disenyo ng Panginoon. Binulag ng Panginoon at eto na, mga kapatid, ang sabi ng Bible, kahit gumagapang na sila, kahit bulag na sila, gumagapang sila para kunin yung dalawang anghel na kanilang pinagnasaan. To make the story short, mga kapatid ko, amen, inilabas ng Panginoon si Lot kasama ang kanyang pamilya. Sabi ng dalawang anghel, kahit anong mangyari, wag kayong lilingon. Pero si Lot, mga kapatid, ang kanyang may bahay, siguro nakaisip niya, mga kapatid, yung kanyang mga ipon, mga garang bahay, mga garang kagamitan, amen, doon sa kanyang tahanan, mga pinagpaguran sa mga matagal na panahon, lumingo ng asawa ni Lot. At nung lumingo ng asawa ni Lot, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, siya ay naging isang haliging asin o pillar of salt. Alam niyo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo pwedeng tumalikod. Huwag tayong lilingon. Pag nag-umpisa ka nang tumakbo, papunta sa kaligtasan sa Panginoong Hesus, keep running towards God. Keep running towards Jesus. Don't backslide, don't stop, don't give up, don't withdraw.
Don't quit. Patuloy lang, mga kapatid. Hallelujah. Na maglingkod sa Panginoon. So naroon, mga kapatid, nakaligtas si Lot, ang kanyang pamilya. At dito naman po, mga kapatid, after nito, sa pagliligtas, mga kapatid, ng Panginoong Diyos kay Lot at sa angkan, sa pamilya ni Lot, amen, nakatakas sila sa Sodoma, ay hindi lang po yung pag-iiwalay ni Lot ang kondisyon. Meron pa po isang tipan o kondisyon ng Panginoon sa kanyang pangako kay Abraham. Yan po ay makikita dito sa Genesis chapter 17, verse 10 to 14. So, Genesis, kapitulo 17, amen, versikulo 10. Ito po ang tipan o agreement, covenant ng Panginoon kay Abraham. O ito nga, ang Abrahamic covenant. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng inyong binhi. Pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. This will be the sign. Ito ay tanda. Alam niyo, mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay ng pangako. Lagi pong may tanda. Katulad ng ating napag-aralan, nagbigay ang pangako ng Panginoon na hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Nagbigay siya ng tanda. Yang tanda na yan po ang tanda ng rainbow. Now, dito naman po, nagbigay pa rin ng pangako, bibless kita, Abraham, I will bless and bless you, curse and curse you. At magbibigay naman Panginoon ng tanda. Ang tanda ay ang pagtutuli sa mga lalaki. At pagka hindi po tinuli, mga kapatid, ang sabi ng Biblia ay, he defied God at siya po ay ika-cut off o aalisin sa tipan at sa pangako o covenant ng Panginoon. He cannot receive that. Kung walang sign, walang promise. Kung walang tanda, walang pangako, kapatid. Now, bakit ganito ka-importante itong tanda na ito? Alam niyo, mga kapatid, sa Colosa 2, ang sabi ng Bible, ang tanda ng pagtutuli natin ngayon ay hindi na po yari sa kamay, gawa ng kamay, o physical circumcision. Now, ngayon, mga kapatid, ito po spiritual circumcision na buried with Him, ipinanganak sa bautismo sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Kaya ang bautismo sa tubig, yan po ay tanda, amen, ng ating tipan sa Panginoong Diyos, sa ating kapanahunan. Now, after nitong tanda na ito, binigay ng Panginoon, pinanganak din ng Panginoon, ni Abraham, si Ismael, mga kapatid ko. Ito ang kapanganakan ni Ismael, siya iyan po ang matawag natin bansang Arabo. Diyan sa Genesis chapter 16, verse 15, at nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abraham. At ang tinawag ni Abraham na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. Pero si Ismael, mga kapatid, isang araw, si Abraham ay natutulog at sabi ng Biblia, mga kapatid, he've seen a horrible dream. At sabi ng Panginoon sa kanya, o sige, gayto gayon, mag-alay ka, isang ram, isang heifer, isa pang tupa at mga pigeons, mga birds. Dinivide niya yung mga animals, yung pigeon, hindi niya dinivide. At ang sabi ng Bible, din nakakita siya ng vision, amen. Dahil by this system of sacrifice, amen, ganito mangyayari ang iyong pangako o tipan. Ang iyong anak, ang iyong salinlahay, gayto kita ibibless. Kasi ang gusto ni Abraham, mga kapatid, tinulungan niya ang Panginoon na manganak. So, sinipingan niya si Agar na isa pong maid woman. Amen. Amen. Katulong po ni Sarah. At dahil dito, mga kapatid, may gulo sa mundo ngayon at maraming gulo sa mundo. But anyway, makikita natin dito, kapatid ko, amen, na ang Panginoon, kahit na anong ganda ng sistema natin, ang Panginoon laging may sariling sistema na nakalaan para po sa ating pong pagsunod sa Kanya. Now, yung sinabi ng Panginoon, ganito mangyayari, ang tipan mo, mangyayari yan sa sistema ng paghahain. Kaya ang sumunod, ay andun naman po yung pagsusulit ng Panginoong Diyos kay Abraham, inihandog ni Abraham si Isaac bilang isang buhay na hain. Matatagpuan naman natin po yan sa Genesis 22, talatang 1 hanggang 14. Hindi na po natin babasahin lahat for the sake of time. Amen. Basahin niyo po yan, mga kapatid ko, at yan po ang inyong assignment. Praise the Lord. Genesis chapter 22, verse 1 to 14. Ay, andyan na, inialay na ng Panginoon si Isaac. At mula kay Isaac,
na ipanganak naman si Iso at si Jacob. Genesis chapter 25 verse 21, nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa sapagkat baog ang kanyang asawa, mga kapatid, si Rebecca. At nadalangin na niya ang Panginoon at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. So, gumawa ang Panginoon ng himala. At nagbubuno ang mga bata sa loob. So, may kambal, mga kapatid. At dito nga, ipinanganak si Iso at si Jacob. So, from Abraham, nagkaroon si Abraham ng anak sa pangako, si Isaac. At galing naman kay Isaac, nagkaroon pa ng dalawa pang anak sa pangako din. Amen. Dahil si Rebecca po ay baog, si Iso at Jacob na sila naman po ay kambal. So, after po nito, mga kapatid, si Jacob, amen, sa chapter o kapitulo 25, chapter 25, verse 29 to 34, nagluto si Jacob naglutuin at dumating si Iso na galing sa parang. Kasi si Iso, mga kapatid, siya po ang panganay at sumunod lamang si Jacob. So si Iso, mga kapatid ko, ang tagapagmana ng pangako. Pero ang ginawa naman ni Jacob, ang Jacob po, yan pong salita, ang pangalang Jacob, yan, ang ibig sabihin po ay supplanter o mandarambong. Amen. Mandaraya, supplanter, deceiver. Dinaya niya si Iso. So nagluto siya. At sinabi ni Iso kay Jacob sa verse 30 ng Genesis 25, pinamamanganig ko sa iyo, please, pakainin mo ako niyong mapulang lutuin. Sapagkat ako'y nang lalambot, nang ihina na ako, kailangan ko kumain. Tinawag ang pangalan niya na Edom, mga kapatid, dito sa mga talata na ito. At sinabi ni Jacob, well, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Sell me your birthright first. May plano si Jacob. Siguro, mga kapatid, naririnig ni Jacob lagi ang sa Sunday school na ang blessing sa panganay. So gustong-gusto ni Jacob, mga kapatid, na maging panganay. Pero dito rin natin makikita ang determinasyon ni Jacob. Now, kita mong sagot ni Esau, mga kapatid, na panganay na kapatid ni Jacob. Verse 34, at binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas. Pero dito sa verse 33, sabi ni Esau, verse 32, sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay. At saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? Mamamatay na ako sa gutom. Alam niyo, mga kapatid, minsan exaggerated din tayo. Amen. Mamamatay na ako 1 meal lang. Really? Talaga lang, mamamatay tayo sa isang pag-skip ng 1 meal. O, siguro kahit isang araw, di tayo mamamatay, mga kapatid. Pero si Esau makitid po. At masyadong short-sighted ang kanyang paningin. Mga kapatid, gumaya po tayo kay Jacob. Amen. Maging visionary, makita natin ang pagpapala ng Diyos sa unahan. Amen. Hindi dun sa malapitan lamang. So, to make the story short, pinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay. After nun, mga kapatid, lumipas ang ilang panahon bago pumanaw si Isaac, at si Isaac ay medyo bulag na. Sabi ni Isaac kay Esau, pwede ba Esau, na mangaso ka ng deer, gawa mo ako ng deer stew. Amen. At ako ay iyong pakainin. At after noon, ikaw ay babasbasan ko. Narinig ni Rebecca, mga kapatid. At si Rebecca, gusto nilang mapakay Jacob ang pagpapala at basbas. So sabi niya kay Jacob, ganito gagawin mo. Katay ka ng hayop at gagawin ko yung paboritong ulam ng iyong ama. And then, nilagyan siya ng mga balahibo dito kasi si Esau may balahibo, si Jacob ay smooth skin. So ayun, mga kapatid, to make the story short, pumunta si Jacob at dinaya naman ni Jacob ang kanyang ama. At binasbasan naman ni Isaac, mga kapatid, si Jacob. At nag-away si Esau, pagbalik ni Esau, nasan na? Ang nangyari, asan na yung pagpapala ko? Sabi ni Isaac, wala na. I cannot reverse the blessing. Ganyan, mga kapatid, ang blessing ng Panginoon, you cannot. If God bless, nobody can reverse. At nariyan, mga kapatid, amen. Pinagpala ng Panginoon si Jacob, na kay Jacob napunta ang pagpapala. At sabi ni Rebecca, sa galit ni Esau, gusto niyang patayin ang kanyang kapatid. Sabi ni Rebecca, punta ka dun sa pamilya ko sa Haran. Genesis chapter 28. At doon ay pumaroong ka at hanggang sa mawala ang galit ng iyong kapatid. So, naglakbay si Jacob. Paglakbay ni Jacob, mga kapatid, nakita natin dyan sa Genesis chapter 28. Nariyan naman po, mga kapatid, ang tinatawag na pangitain o yung Jacob's ladder. Pangitain ni Jacob sa langit na meron pong isang hagdan at ang mga anghel ay akyat panaog sa hagdan, mga kapatid. And then,
After ng ilang panahon, mga kapatid, isang araw din ay si Jacob ay natutulog at nagpakita, mga kapatid, ang isang theophany o ang isa pong pansamantalang pagpapakita ng Panginoon sa isa pong temporary manifestation na bilang isang anghel. At ang sabi ng Biblia, nakipag-wrestling, nakipagbuno si Jacob sa Panginoong Diyos. At dito, pinalitan ang pangalang Jacob na Israel. Dahil sabi ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay, you have overcame o nagtagumpay ka sa Panginoong Diyos. Ang ginawa ni Jacob, hindi pinakawalan ang Panginoong Diyos, mga kapatid, o ang anghel. Hanggang sa binigyan na siya, binali ng Panginoon ang kanyang hip. Amen. At si Jacob, si Jacob o si Israel, mga kapatid, ay medyo pipilay-pilay, mga kapatid, sa kanyang buhay. At ang anghel, amen, ay sabi niya, sige, pakawalan muna ako. Bibless kita. Ayaw siya pakawalan ni Jacob hanggang di siya binibless. Minsan, mga kapatid, kailangan natin ng ganyang pananampalataya sa Panginoon. At mula kay Jacob, pinanganak ang 12 tribo ni Israel. Nariyan po si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Zebulun, si Isakar, si Dan, si Gad, si Asher, si Naphtali, si Jose at si Benjamin. So 12 po yan, mga kapatid. Pero si Levi, wala po siyang portion ng lupain doon po sa bansang Israel dahil sila po ay maging mga manggagawa sa templo. At si Jose rin, ay magkakaroon siya ng double portion. So yung anak ni Jose na dalawa, si Ephraim at Manases, dalawang anak ni Jose, ay nagkaroon po ng 2 tribo sa Israel. So nagkaroon ng double portion. At ang tanong, bakit nagkaroon ng double portion si Joseph? Si Joseph, mga kapatid, ay isa pong second to the last son sa sa 12 anak ni Israel. At si Jacob, mga kapatid, isang araw ay isa po siyang paboritong anak ni Israel. Ginawan po siya ng damit na iba-ibang kulay. At si Jacob, mga kapatid, binili siyang damit. Isang araw nagselo sa mga anak ang mga kapatid ni Jacob at kinuha ang damit. Kunwari, kinain siya ng mga tao, ng mga mababangis na hayop at siya itinapon sa isa pong empty well. Amen. Sa isa pong balon. At doon, mga kapatid, mula sa balon, ibinenta siya bilang isang alipin at napadpad po siya sa Ehipto. Nung siya'y napadpad sa Ehipto at naibenta doon sa tahanan ni Potiphar, mga kapatid ko, si Potiphar, yung kanyang asawa, ay pinagsamantalahan si Jacob. Amen. Baligtad. Amen. Pero si Jacob, buti nakatakbo, kaso yung damit nahila. Sumigaw ang asawa ni Potiphar at pinaratangan si Jacob. Nagalit si Potiphar, ibinilanggo si Jose. At nung nabilanggo si Jose, to make the story short, mga kapatid, may 2 taong na naginip na isang katiwala ng saro at isang puno na magtitinapay ng parao na nakulong kasama si Jacob. Na naginip at ininterpret ni Jacob ang mga panaginip. Nung naibalik ang may katiwala ng saro sa kanyang posisyon sa palasyo at ang magtitinapay naman ay ibinitay. Mga kapatid, isang araw na naginip si parao na mayroong 7 bakal matataba at sa likuran ay may 7 bakang mapapayat at kinain ng 7 bakang matataba. May uhay na 7 at may uhay din na mapapayat na 7. At nilamon din yung 7 matataba. Ibig sabihin, 7 taong kasaganahan, ngunit after ng 7 kasaganahan, magkakaroon ng 7 taon na taghirap at malilimutan ang kasaganahan. Ngunit, hindi may paliwanag ng kahit na sino man ang panaginip na ito ni Parao, naalala ng may katiwala ng saro na si Jacob ay naroon at nandang magpaliwanag panaginip. Si Jacob, mga kapatid, ay pinagpala ng Panginoon. At iblines ng Panginoon ng bansang Israel through Joseph. At ang buong lahi ni Jose, mga kapatid, ay napadpad sa Israel, sa Goshen, fulfilling the prophecy of God to Abraham na sila ay magiging alipin sa Ehipto. Ngunit ilalabas din sila ng Panginoon at ibibless palalo. At dito, mga kapatid, ang Israel ay napunta sa pagka-alipin. Diyan po nagtatapos ang leksyon po natin, ang lesson natin sa 2 aralin. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon, ngunit bago yon, tayo po ay mag-pray muna at pupunta po tayo sa 4 na aralin. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat. Turuan niyo pa kami, Panginoon, na marami pang leksyon at aral, Panginoon, mula sa iyong mga salita. I-bless mo kaming lahat. Patabayin mo kami pananampalataya. Bawat nakikinig, i-anoint mo, i-bless mo kami. At ikaw, Panginoon, ang gumamit pa sa amin sa iyong kariyan
Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus taga Nazaret. In Jesus' name, amen. God bless you.